Tatlong panukalang isinabatas ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Rafi, tatlong batas nga ang nilagdaan sa Palasyo ng Malacanang ngayong umaga. Una, ang amendment sa Rice Tarification Law. Pangalawa, ang batas na nagbibigay daan sa VAT Refund Program for Non-Resident Tourists. At ikatlo, ang Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act. Mahalagang mga amyenda sa Rice Tarification Law. Ang pagtaas ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF mula sa 10 billion pesos kada taon, ginawa itong 30 billion pesos kada taon. Pinalawig din ang programa hanggang 2031. Malaking tulong daw ito para sa mechanization at investment sa high-quality seeds at training para sa mga magsasaka na makapagpapaangat sa kanilang productivity. Binibigyan prioridad din sa batas ang post-harvest losses na makakadagdag pa sa food security. Magkakaroon din ng mas mahigpit na oversight power ang DA sa rice industry. Ang Bureau of Plant Industry mabibigyan ng kapangyarihan mag-inspeksyon ng rice warehouses at magkakaroon ng national database para ma-monitor ng maigi ang grain storage. Ivan? Taas. Go ahead, Yes, Ivan. Rafi? Go ahead. Yes. Yeah. Binibigyan kapangyarihan din, Rafi, ang Department of Agriculture para i-stabilize ang presyo ng agricultural products so yung magkakaroon ng biglaang pagtaas. Lagi ng plano ng DA tungo rito ang pagkuha ng mas maraming tauhan na magsisilbihan nilang foot soldiers at magpapatupad ng mga programa ng DA. Sa susunod na taon, Rafi, target ng DA na mapababa ng hanggang 10% ang presyo ng bigas. Samantala, malaking tulong naman sa pagpapalago ng industriya ng turismo ang VAT Refund Program for Non-Resident Tourists. Sa ilalim ng batas, anumang ginastos ng turista na 3,000 pesos pataas ay entitled na sa VAT refund. Ang shopping experience daw ay pangunahing dahilan ng mga turista ng pagpili ng kanilang destinasyon at ang batas na ito ay makakatulong daw na ipromote ang Pilipinas bilang isang primary tourist at shopping destination sa Southeast Asia. Ayon naman kay Tourism Secretary Tina Frasco, malaki rin ang maitutulong nito para makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino sa tourism industry dahil mas marami mga produktong Pinoy tulad ng handcrafted items ang maiaalok sa mga turista. Sa ngayon, mahigit 5 million tourist arrivals na. Sa taong 2024, lampas na daw ito sa 100% ng target. Mas malaking bilang pa ang inaasahan sa susunod na taon. Panghuli, Rafi, ang Basic Education, Mental Health and Well-Being Promotion Act naman, tinutugunan ng issue ng mental health na nakaapekto sa maraming kabataan. Sa talumpati nga ng Pangulo, sinabi niyang 17% ng mga kabataan na nag-isip daw na kitilin ang kanilang buhay. Pero wala pa sa 1% ang dumulog sa mental health professional. Sa ilalim ng batas ito, magkakaroon ng care center sa mismo mga paaralan na may mga trained professionals na magbibigay ng counseling at stress management workshops. At yan ang latest mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Rafi. Maraming salamat, Ivan Mayrina.